Ito po ay tila napaamin na ang mga congressman o yung mga magnanakaw, di man lahat, yung mga magnanakaw at mga protektor na magnanakaw natatakot sa pagiging witness ni Saldico. Pag-usapan po natin. Saldico is willing to testify on our behalf dun sa graft and corruption issue. Ang pasabog daw na testigo ng grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi raw basta-bastang makakaharap sa kamera. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na chairperson ng House Committee on Justice. Kung gusto raw tumestigo ni dating Congressman Zaldico, kailangan nitong umuwi ng Pilipinas. Dapat lahat ng witnesses under oath, which therefore means you have to come and take your oath. Ayun, you have to come. Okay, I'm coming. I'm coming. Sabi, oy, Saldico, kailangan ka raw mag-come. Oh, halika na, Saldico. Umuwi ka muna dito. Si ating naman, ha? Tanggol pa more. Umaasa ka pa, ha? Umaasa ka pang na mapapansin ka ng mabuti ni Tambaluslos, ha? O, umaasa ka pang na mapapansin ng presidente. Tanggol pa more kasi alam natin, pag umuwi to si Saldico, gigipin. Kumbaga sa bugbugan, ha? Baka sa airport pa lang yan. Yari na yan. Oh, baka papalitan na naman yung pangalan ng airport. Nangyari na yan. Oh, yung magiging kalaban ng gobyerno nung nakaraan, airport pa lang pinatay na. Pangalawa, nangyari ulit. Panahon din ng mga Marcos. Airport pa lang, kinidnap na si Tatay Digong. Mahilig sa airport itong Marcos. Baka nagpupunta kayo sa Air Force. Ha? Baka sa Air Force, dyan, di ba? Sa Villamor. Dinali. Hindi natin alam. Si Saldico nga mismo nagsasabi. Di ba? Baka nakakalimutan mo. Ating, sinabi ni Saldico, sabi nung amo mo, dyan ka na lang. Yung amo mong si Tambaluslos, dyan ka na lang. Huwag ka nang uuwi dito. Ano ba talaga gusto ninyo? Umuwi o dyan na lang? Kasi pag tiningnan mo yun, contrast yun eh. Sinabihan si Saldico, huwag umuwi. Yung kakampi, nung kalaban ni Saldico, ayaw siyang pauwiin. So ano? Uuwi o hindi? Kaya nakakatakot po ang pag-uwi ni Saldico. Dahil kung ayaw pauwiin, tapos biglang pauuwiin ngayon para lang tumistigo, ay masama ang pakiramdam ko dyan. Kayo ba? Hindi ba delikado yan? Makakapangako ba ang gobyerno? Nahahayaan siyang tumistigo? Mapoproteksyonan ba ng gobyerno? Baka sasabihin na naman ni Boying, magsoli ka muna ng pera bago ka makapagtestigo. Magsoli ka muna ng pera bago ka namin proteksyonan. Magsoli ka muna ng pera bago ka maging state witness. Yung ganyang kalaki, ang isasabog niyan sa Pilipinas, delikado. Di ba? Ayaw naman protektahan ng gobyerno kung hindi magbabalik ng pera. Pera-pera pa rin. Ating naman, para kang hindi abogada. Para ka namang pinanganak lang kahapon. Huwag din tanga-tanga, ha? Before you give your testimony, ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive and he is facing the possibility of being arrested. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Yon. So, pati si Ating, napaamin. Fugitive siya. So, ibig sabihin, hinahanap siya ng batas. So, pag umuwi yan dito, ikukulong. So, Saldi, pag umuwi ka rito, ikukulong ka. Willing ka mag-sacrifice, mag-testify ka, pero nakakulong ka. Warning! Warning from Ating. So, eto mo, hindi natin ini-issue dito kung ano ba talaga ang nasa batas. Okay? Mas alam ng korte yan. Ang korte po ang magdi-decide kung talagang dapat umuwi muna si Saldico o pwede nang through Zoom siya magte-testify. Ano naman yan, isasampayan sa tamang proseso. So, hindi po natin kina-question yung legality nito. Ang kina-question po natin dito, unang-una pa lang, defensive na agad si Ating. Hindi nyo ba napapansin? Parang kinakabahan na yung magnanakaw. Diretsuhin na natin. Natatakot yung magnanakaw. At yung mga protector na magnanakaw, natatakot din kay Saldico. Bakit? Hawak niya yung matibay na ebidensya. Yun na yun. Di ba? Huwag na nating paikot-ikutin. Kaya ngayon pala,
Parang tinatakot nyo na si Saldico. Hindi, hindi. Hindi ka pwede mag-testify. Huhulihin ka namin. Investigative body. Pero hindi ba pwedeng via video call na lang ang pagtestigo at gawin ng panunumpa sa Embahada ng Pilipinas kung saang bansa man naroon si Ko? I haven't seen that under the rules. The rules! Ano? I haven't seen that under the rules. Okay. Ang nasa ilalim po ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. So, sa madaling salita, sinasabi niya, dapat dito manumpa sa Pilipinas si Saldico. Oo. Sabi niya yon. Antayin muna natin. Ha? Kasi siyempre, bawat naman pagkakaunawa sa batas, meron kanya-kanyang interpretasyon. Di ba? Si Tito Soto nga. At saka si Lacson, ibang interpretasyon sa batas. So, antayin muna natin. Alam ko, may paraan po dyan eh. Sa madaling salita, isa lang po ito. Tunay yung mga sinasabi ni Saldico. Kasi alam nyo kung wala namang kwenta yung sinasabi ni Saldico, hindi niya naman nasasabihin, hindi. Kahit dyan ka mag-testify, okay lang. Naalala nyo, sa Blue Ribbon pa lang hinarangan na si Saldico. Doon pa lang alam na nila. Di ba same scenario, magkaiba lang yung kay Libiste. Si Libiste, kita nyo, ginigipit as early as now. Magkaiba lang sila, si Saldico, parte nung sindikato. Magnanakaw din. Si Libiste, hindi. Pero same, una pa lang, hindi na nila pinapayagang magsalita. And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Ang huling lokasyon ni Ko ay sa Lisbon, Portugal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, si Ko ang nagdawit kay Pangulong Marcos sa bilyon-bilyong pisong insertions at kickback umano sa 2025 budget. Bagay na Yari ka, Bongbong Marcos. Yari na. dati nang itinanggi ng Lalong nagkakasakit ang animal. Malacanang. Sa ngayon, sa 3 impeachment complaints, iisa pa lang ang opisyal na natanggap ng Office of the House Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint, hindi tinanggap. Grabe, no? Ang itinanggap lang yung una. Mamaya pag-uusapan natin yan dahil na-interview rin namin si Attorney Respicio, no? Pag-usapan din natin kung ano-ano yung mga napag-usapan namin behind the camera. No? Pero itong matibay na impeachment, hindi tinanggap. Mamaya po pag-usapan natin. Noong Webes ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad si House Secretary General Sheloy Garafil para tumanggap ng award. Kung magpang-apang-abot yan sa plenary, it depends kung alin ang unang makakarating sa Justice Committee. If it will be the first impeachment complaint, which will be referred to the Justice Committee, technically, applying the Francisco ruling, it already bars the 2 subsequent complaints. Yon. So unahan pala ito. Anong sinasabi ni ating? Meron ng unang impeachment. At kung yun ang unang makakarating, yung 2 impeachment na sinampa, ibig sabihin yung impeachment na sinampa nila Chavit, nila Attorney Topacio, wala na. Yung una na tinanggap, mahina, kulang sa sustansya. So sa madaling salita, DOA ang tawag dyan. Dead on arrival. Gano'n na mangyayari dyan. O, di ba? Ang utak din ni Ating, di ba? Doon pa lang mina-mind conditioning na tayo. Hindi dapat. Dapat yan, tanggapin muna lahat at pagsamasamahin para isa lang. Kasi kaya nga nakipag-unahan yan, lintik na yan eh. Yang unang impeachment. Dahil ang purpose niyan, para ma-save si Bongbong Marcos sa impeachment dahil mahina nga. Tapos yan ang tatanggapin. Tapos, kinukondisyon niya na yung utak ng tao. Ito ang nasa batas. Hindi po dapat ganun. Pag samasamahin, ano yan? Dapat yan, isang impeachment lang. Tanggapin. Isipin mo, hindi tinanggap ng opisina dahil wala yung Secretary General. Anong klase yun? Pag wala yung, hindi na magpa-function yung opisina, isaran nyo na yan.
Kaya ang sabi nga sa amin, alam nyo ba, sabi ni Attorney Respicio, ang duda nila nandito lang daw sa Pilipinas, bigla lang sinabi na lumabas ng bansa. Yan pa ang ipapakalkal. Kung totoo nga lumabas ng bansa. Kasi ginamit nilang excuse yun, wala sa opisina, hindi dapat tanggapin. Pag napatunayan na nagsisinungaling at nasa bansa yan, kayong mga congressman, hindi talaga kayo patas. Di ba si ate, hindi ba halatang halata na? Halatang halata na ayaw niya sa impeachment. Hindi ito nakatingin kung paano pagsisilbihan ng taong bayan. Nakaitingin ito kung paano pagsisilbihan si Bongbong Marcos. Kung walang kinakatakot si Bongbong Marcos, bakit takot siya kay Saldico? Kung walang kinakatakot si Bongbong Marcos, bakit hindi natin pairalin yung batas? Tanggapin nyo yung ipinapasa. Kaya nga ngayon pa lang, tinatakot na si Saldico